Good evening guys. Pagkatapos ng event, ang birthday ng pinsan ko, uwi naman tayo. Gabi naman tayo. Time check, 9:09 na ng gabi. So, tatyo tayo Cavite mula rito sa Bulacan. Dito gumilid muna ako kasi inaantay ko yung dalawa kong pinsan, si Carla at saka si Gian. Kasi sabay lang naman kami diretso saglit. Tapos hihiwalay din sila pagdating nila doon sa likuan nila papuntang NLEX kasi nakasasakyan sila. Yan, yung itim na kotseng lumiliko na yun. Sila yung mga pinsan ko. Manahid lang ang takbo, di tayo overtake dito sa isang na to. Diretso na sila. Yan. Wala na yung mga pinsan ko. So, diretso na tayo yung pacing natin. Sabay-sabay lang kami dito. Mag-NLEX kasi sila eh. Dadabutin sila ng 10 oras pag dito sila dumaan sa MacArthur Service Road. Diretso tayo. Patapos lang natin to. Yan, tatagos na tayo. May auxiliary light tayo, pero hanggat nakikita ko kasi ang daan, hindi ko siya binubuksan. Alik na mga iba tulad yan, no? Bukas yung kanyang MDL. Hindi kasi ako nagbubukas ng MDL hanggat nakikita ko maliwanag ko aninag ko ang daan. Kapag yung gantong gabi. As said, bigayan lang yan. Ang luwag ng daan dito, samantalang huling daan ko dito eh. Nung kahapon eh, ang traffic. Masama siguro kung sabayan natin ng konti siya sa pacing, unahan na natin ito. Problema ko ay hindi ko kabisado yung may mga lubak-lubak dito just in case.
Ito yung nakaraan. Yung may ano, baha. Dito na siya yung bandang gitna dadaan. Para hindi tayo makabasa. Upset. Oh. Babad sa overtake yung isa eh. Hagad na hagad eh. Walang taillight pa to, nasa may harapan natin, delikado to. Ano natin? Palumpalo ang mga rider. Padaanin natin itong nasa crossing. Tayo sa gilid dito. After nitong crossing, nagpasya muna akong itigil yung recording kasi sobrang traffic gawa ng mayroong ginagawang road construction. Nagiging one lane lang yung takbo ng traffic. Kaya pinatay ko muna saglit din yung recording ko.
sinusundan na naman tayong ganyan. Tingnan mo ano tong kabila. Ayan. Overtake din siguro siya rito. Kanina pa ito gustong overtake to, nasa likod eh. Hayaan muna natin siya. Total, mas mabilis naman siya magpatakbo sa atin. Yan natin, ito, may malakas na ilaw ng MDL na to. Ayokong overtake dito sa may Everest. Mamaya na tayo. Check muna natin pag clear na clear. Ito, clear na to. Dito lang tayo sa kanan. Ano lang tayo. Ups eh. Valenzuela na tayo. And guys, nakalagpas na tayo sa traffic. Kanina pa nagsasalta, nakalimutan ko. Wala nga pala tayo. Pinatay ko yung ano kanina, yung recording.
To the main road tayo. Putang. Alanganin ng tawid eh. Basta nga. Dito dapat liligo na ako, kaso dahil nakapokus sa daan, hindi ko napansin kasi di rin ako nakatingin sa aking mapa. Ay! Mali tayo ng liko. Doon tayo sa kabila. Pwede naman pala rito. Dito lang tayo dumaan. Hindi tayo nakatingin kasi sa, sa Gmaps natin. Tayo dumaan. Padaan na tayo ng Tondo.
At dito na nagsimula ang kalbaryo ng traffic sa Rojas Boulevard. Kaya. Putulo na talaga. Grabe ang parking ng food bazaar dito sa may joke. Ang tahimik ko. Ano ba ang klaseng vlogger to? Di nagsasalita. So, ayan. Pang go signal pa. Kanina tayong lumigo dito. Oops. Ligo tayo. Tinabihan tayo ng basa sa kanong isang sasakyan eh. Kung meron tayong dalang isang helmet, yung mga pauwi dyan ng Cavite, sasabay na natin yan.
Mag-isa lang kasi tayo eh. Masyadong madilim kasi doon sa may ano. Kung hindi masyadong madilim doon eh, doon tayo dadaan sa may ano, papuntang Riverside. Nasa Evangelista na po tayo ngayon. Evangelista Road, Bacoor. Ayan. Sobrang tahimik ko na kanina. Kanina pa. Hindi ako makapagdaldal kasi nakapokus ako sa daan. Ang dilim kasi. Hindi ko masyadong naaninag pag yung madilim. Pero yung pag itong maliwanag, marami na akong kasabay. Ayan, nakakapagsalita na ako. Oops, anong ito nangyari? May nagkabanggaan ba? May nagkabanggaan nga. Opsi. O may nagkabanggaan pa. Protect kayo. Ayan. Ko lang kung traffic dun sa ano eh. Pag ito yung halos traffic yung pa Binakayan, hindi ako dediretso ng ano, may skyway. Pero pag hindi siya traffic, hindi na ako dediretso doon kasi hindi na ako liliko sa may papuntang ano, sa may 7-Eleven ng Binakayan kasi pag ako lumiko doon, ang problema lang doon, marami kasing paikot-ikot doon. Ito naman, kung papapansin nyo, balikudin yung kanyang ano, yung kanyang brake lever. Kasi nag-CR ako sa may ano noon, sa may dito sa may Binakayan, sa may Shell. Tapos naatrasan ng isang tricycle na tumba. Ay may mga gamit ako noon. Kargado yung gamit ko noon, may mga damit, may mga ano. Tumba, pagkatumba, wala nga. Ayan. Balik ko yung ano, brake lever. Pero yung ano ko, yung
Itong motor, buti may crash guard. Walang galos. So mukhang hindi naman traffic. Ang problema lang kasi dun, matagal magpatawid. Sige na nga, ligo na rin ulit tayo dito. Hindi traffic doon pero ang tagal kasi magpatawid ng mga enforcer doon. Gugulan tuloy ako kung papaano ako. Liligo ako rito, hindi. Hindi, sige, ligo na tayo. Ano ba talaga? Sabi mo kanina hindi ka liliko dyan. Ligo tayo rito. Ano, sakto, walang nadaan dito. Ang luwag. Kanan tayo dito sa may Uncle John's, dating mini stop. Ngayon ano na, Uncle John's. Uncle John's na tayo.
na tayo. Sunod tayo dito sa kabila na to. Mag-admin ko la tayo pero pagdaan natin dito sa admin ko la. Kasi halos ganoon din naman eh. Hindi na sinunod si Gmap. Kabisado naman na kasi. Traffic lang talaga tayo kanina sa Rojas Boulevard. Time check 11:41. 11:41 PM. Ito may nagpapaano na sila. Kasi iikot ako pag nagkataon. Hindi naman. Nagagawa sila ng ano kasi lalagyan nila ng ano, pintura. Buti may ilaw na rito. Ang mga huling daan ko rito, wala kasing ilaw dito. Ang dilim dito. Bakaw ba tayo? Or ikot pa tayo ng Antero? Hindi, diretso na tayo ng Bakaw para mabilis na rin tayo makauwi. So wala lang masyadong masakyan. Ito mayroon pa dito dark spot. Kulit mo talaga eh, no? Kanina ka pa pabago-bago ng isip kung saan dadaan eh. Cellphone. Baka na lang tayo. Ito, kala ko humps.
Yan, dati. Naulan. Nilakad ko simula doon sa crossing na yun kanina. Hanggang doon sa may Gentry Villa sa may Repil. Naulan nun. Walang gustong magsakay sa akin na tricycle. Ewan ko. Actually, basang-basa na ako nun, Kasi galing pa lang ako sa may Tejero, Galing pa lang ako ng Tejero nun. Wala nang nagsasakay sa akin nun. Mga gantong oras din ako umalis mula sa Tejero, mga 11 past, gano'n. Tapos nilakad ko yun, simula doon sa Tejero, hanggang doon sa may crossing kanina. Walang gusto magsakay ng mga jeep, saka tricycle, ewan kung bakit. Pagkatapos nun, pagdating sa may crossing, di ba, may parang pila ng tricycle kanina ron, kung napansin nyo. Yung pila ng tricycle na yun, liliko siya ng papuntang Mike's Valenciana. Ayan. Kaso wala masyadong makipot ang liko niya. Yun nga. Lakad ko. Yan, dito. Hanggang dito. Naulan nun. Wala akong gusto magsakay sa akin. Yan, lakad ako. Hanggang doon sa papunta sa may amin. Lalakad ako. Dito. Although matatag din naman ako sa sa paglalakad sa ganun, pero hindi ko akalain na parang galing ako sa trabaho, pagod ako, gusto ko na lang umuwi sana ng maaga. Yung parang willingness na gusto ko na lang makauwi. Nilakad ko talaga simula kanina. Yan, dito, yan, lakad ako rito. Wala pa mga street lights ng ganan. Madilim-dilim pa. Pinakamadilim na nilakaran ko yung malapit dito, yung ito pagkatapos itong itong area na to. Yan, pagkalagpas itong kurbada na to, yan dito dati. Pagka dilim-dilim dito. Walang street lights dati rito, para ka nakapikit dito. Itong lugar na to, lakad ko to. Wala pa yung mga bahay dito na yan, nasa kanan. Nasa kaliwa, wala pa yan. Tapos ito nasa may kanan, yan, may mga street lights yan. Wala pa yung sidewalk na yan, wala pa rin yung mga harang na yan. Barbed wire pa lang yan, tapos damuhan. Tapos walang mga ilaw dyan. Ang dilim kaya dito nilakad ko Pagkalagpas ko rito, yan, may mga ilaw-ilaw na, pero pailan-ilan, hindi yung mga matataas na yan. Lakad ko yan. Siguro para mga kung simula doon hanggang dito sa may amin ay siguro at least mga 6 kilometers, mga ganon, or sabihin na natin 7. Pero kung lahat-lahat nung nilakad ko, siguro mga 9 to 10 kilometers. Yan, banda rito. Banda rito, yan. Hindi ko malilimutan yun. Pagdating ko rito sa part na to, yan, tigil ako dito sa may part na to. May tumabi sa akin dito na tricycle. Pininaan ako, tinanong ako kung bakit daw ako naglalakad sa gitna ng unahan. Naka-uniform pa ako, galing sa trabaho. Sabi ko, kwento ko nga yung nangyari kay tatay. Tapos inalok niya ako makasakay. Sabi ko nga, dyan lang naman ako sa may tapat ng sunod na village. Sabi ni tatay, sige, ano ka na, sabay na kita, bla bla bla, ganyan. So sinabay ako ni rito,
ni tatay. Pag dating sa may tapat ng village, yan, inano na ako, tawag doon, binabaan na niya ako doon. Sabi niya, saan ba ikaw sa looban? Sabi ko, hindi na po tay. Ayan. Inabutan ko si tatay ng 100. Ayaw naman niya tanggapin kasi service lang daw niya talaga yung yung tricycle. Hindi daw yung pamasada, kumbaga parang personal tricycle lang daw talaga niya yun. Yun. Pagdating dito sa may tapat-ng village, yan, dito. Pinabaan na ako ni tatay dito nun. Inabutan ko ng 100, ayaw naman niyang tanggapin. Tapos pagbaba ko rito, naabutan ko si Kuya Manny. Sinakay niya ako. Yun nilalakaran ko kanina, sinasabi ko mahaba. Yan, parang ganito. Madilim na ganito, tapos imagine mo nyo walang ilaw, para ka nakapikit. Ganun kadilim doon. Nilalakad ko. Pinakaswerte ko sa lahat sa paglalakad doon. Wala nangyaring masama sa akin. Hindi ako hinabol ng aso, walang nag-abang sa akin na masamang loob. Buti walang ganun na nangyari. Kaya sabi ko noon, pag uwi ko, gulat yung kinakasama ko noon. Bakit daw ako basang-basa, ganyan. Kwento ko sa kanya. After nun, ipon talaga ako for 2 months. Tipid kami ni jowa ko noon. Tamang tipid kami. Sabi ko talaga, bibili talaga ako ng service ko. Hindi ako papayag na wala na akong service kasi napakahirap sumakay pag laging ganun yung magiging kondisyon. So yun guys, malapit na ako dito sa bahay. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Next update na lang siguro uli. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at saka mga followers. Thank you for watching.